May iba't ibang klase ng bahay. Mayari sa kahoy, sa bakal, sa bato, o sa iba pang matitibay na materyales. Ngunit mayroon ding bahay na yari sa higit na matatag na pundasyon. Ang pagmamahal at paglingap sa kapwa. Katulad ng bahay tuluyan sa Mandaluyong City. Isang kanlungan para sa mga kabataang nahiwalay sa kanilang pamilya. Ngunit hindi kailanman inabandona ng Diyos. Ang Bahay Tuluyan Center ay na-put up po siya 1998. Meron po itong city ordinance kung saan para matugunan yung mga pangangailangan, magbigay ng proteksyon sa mga batang babae at saka sa kababaihan na biktima ng anumang uri ng pang-abuso. May iba't iba pong kaso ang mga bata dito, yung mga abuso, nakuha lang sa kalsada, yung iba naman ay nagkasala sa batas. So, mga kababaihan din, nagki-cater din kami kung talagang walang mapupuntahan. So, dito rin sila dinadala. Usually talaga, nire-request namin yung hygiene kit ng mga bata kasi yun yung madalas na nauubos, no? Araw-araw na gamit. Tapos, school supplies kasi nga may mga nag-aaral kami mga bata. And then yung mga panglinis din dito sa center para mapanatili namin malinis yung center. May tuturing mang marami silang pangangailangan sa bahay tuluyan. Pinagsisikapan naman ng mga social worker gaya ni Cheryl na huwag mapabayaan ang mga pusong umaasa na isang araw may mga taong dadalaw, magmamalasakit at magmamahal sa kanila. Kaya naman, bilang mga lingkod ng Diyos na tinuturuang magpakita ng pag-ibig sa lahat, ito'y isang magandang oportunidad na nararapat tugunan at maisakatuparan. Alinsabay ng pagdiriwang ng 40th anniversary ng MCGI Youth. Agad na nakipag-ugnayan ang grupo sa pamunuan ng Bahay Tuluyan at madalaw at makamusta ang mga kababayan natin doon. Ang naobserbahan ko po, masaya po sila ngayon dahil iba po talaga yung ano nyo ngayon, ang activity nyo ngayon. Masaya sila at nagkaroon din sila ng kakilalang iba. Tapos, yung kumakanta sila, masaya po ako, masaya po sila ngayon. Lahat kayo napasaya nyo mga bata. Malaking bagay yun sa amin. Ibig sabihin, happy mode. Masaya. Maitutulog nila yung saya na yun. Laki loob sa dibdib nila yun. Kasi, ang hirap i-carry yung nasa dibdib nila. Ang sarap yung lahat sila dinalaw. Di ba? Ang daming walang dalaw eh. Pinakaano na yun. Salamat sa oras, sa pagkakataon na narating niyo ang aming lugar. Maganda po yung programa na ipin-provide nyo na sa mga bata. Nag-participate yung mga bata. Nakita ko yung talaga attentive sila dun sa film showing ninyo. Yan pa yung mga hilig pa nila, yung pagkanta, pag-showcase ng mga talents nila. Talagang very participative yan kapag mga ganyan. Nagkakaroon sila ng parang family, no? Kasi yung iba dito, wala talagang pamilya, walang dumadalaw. Yung ibang tao na nagpapakita ng malasakit, malaking bagay yun sa kanila. Tsaka lagi talagang nilulook forward ng mga batang ito kapag may mga bisitang dadating. Kasi may mga nami-meet sila mga bagong kaibigan,
nararamdaman nila yung malasakit sa kanila. Sobrang masarap sa puso na experience na lalo na makasama rin yung ibang kabataan na kahit hindi man nila first time, makikita mo rin sa kanila na gusto nila yung ginagawa nila, lalo na makita nila yung mga bata na genuine din yung reactions, makita din yung pakikitungo ng mga bata sa atin, sa mga kasama na hindi sila nahihiya. So siguro in that way, makikita natin na nagre-reflect tayo ng pag-ibig, nagre-reflect tayo ng awa, nagre-reflect tayo ng mga bagay na tinuturo sa atin sa iglesia. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang Diyos pala, ama ng mga ulila, hukom ng mga babaeng bao. Ay kung kamanggagawa ka ng Diyos, ay sabi ni Kristo, no? Tanggapin nyo sa pangalan ko yung maliliit na bata. Eh dapat pala, huwag nating kalilimutan, tanggapin natin yung maliliit na bata on behalf ni Kristo. At huwag mong kalimutan, ang ama, ama ng mga ulila, hukom ng mga babaeng bao. Kung kamanggagawa tayo ng Diyos, dapat maging ama din tayo ng mga ulila. Bilang mga kabataang tinuturuan ng katwiran ng Diyos, kasama sa ating tungkulin na ang mga katulad nila sa bahay tuluyan ay malingap at maiparamdam na hindi sila nag-iisa sa buhay. Kaya naman kahit sa maliit na paraan, kahit sa simpleng regalo, kahit sa kaunting oras na madalaw sila, ay huwag nating ipagkakait. Dahil ang Diyos sa langit ay ama ng mga ulila, na kailanman ay hinding-hindi magpapabaya.